Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwentong ating matutunghayan na pinamagatang Miserable Proposal to My Ex. Nagpakasal, naghiwalay at muling magbabalik sa isang relasyong nakakasakal. Maubuo pa nga kaya ang relasyong minsan ang nasira? Tunghayan na natin ang unang bahagi. Ano ba, Gio? Nasasaktan ako. Sigaw ko sa ex ko habang pilit na hinihila pabalik ang brasong mahigpit nitong hawak. Masasaktan ka talaga pag hindi ka titigil sa kakadada mo. Malamig na wika niya. Ano pa bang gusto mo? Pinirmahan ko na yung annulment papers, hindi ba? Sigaw ko ulit. No, walang annulment na magaganap. Aniya at tinulak ako sa kama. Anong walang annulment na magaganap? Kakahiwalay pa lang natin. Ano ba talagang gusto mo? Naiiyak na sabi ko. I want you back, Ariana. Malamig na tugon niya. Ano? I want you back. Kakahiwalay pa lang natin? Ikaw pa nga nag-arrange ng past is past. I want you back now, Ariana. At sa ayaw at sa gusto mo, papakasalan mo ulit ako. Sabi niya bago tumalikod at iniwan akong nalilito. Nakarinig ako ng pag-click ng lock sa labas. Gio, gago. Palabasin mo ako dito, please. Sigaw ko. Hanggang sa mapaos ang boses ko. Tumayo ako sa pagkakaupo sa sahig at naghanap ng matatakasan. May nahanap akong bintana. Kinuha ko yung comforter at tinali sa isang paa ng queen-size bed. Saka iyon itinapon palabas ng bintana. Mabilisan akong bumaba saka kumaripas ng takbo. Na makalabas sa mansyon ito, pumara ako ng taxi at nagpahatid sa apartment ko. Aalis ako ng bansa as soon as possible. Miserable na nga ang buhay ko na magpakasal ako sa kanya noon at nakapamuhay ako ng maayos na magkahiwalay kami. Pero anong kabulastugan na naman ang naiisip nito at gusto na naman akong pakasalan. Matapos mag-empake ay pumara ulit ako ng taxi para magpahatid sa airport. May sapat na pera pa naman ako. Na makasakay, nakahingan ako ng maluwag, saka ipinikit ang mata. 3 years later. So, hello gentlemen. As you can see, there are only one woman left. Come on, bet start from 100,000. Anyone? Sabi ng baklang MC. Oo, ibebenta ko ang sarili ko. Para lang magkapera. Wala na akong pambayad sa inuupahan kong apartment. Tapos wala na rin akong perang pambili ng pagkain namin ni Dayla. Simula nang tumakas ako sa mansyon ni Gio, naging mahirap ang buhay ko. Walang trabaho ang tumanggap sa akin, kaya naghahanap ako ng pagkakakitaan. Buti na lang inireto ako ni Cheka dito sa dati niyang trabaho. 150,000. Narinig kong sabi ng matanda. Ang dami nitong palamuti sa kamay. At leeg, 200,000. 300,000, 450,000, 500,000. Meron pa ba? Okay, so 1 million. May papatong pa ba? Okay, if wala na. Miss Ayana is sold, sabi ng MC. Tumingin ako doon sa lalaki nagsabi ng 1 million. Hindi naman masama. Oh, kaya ko to. I just need money to provide for my son. Naglakad ako patungo rito. Good evening sir. Come with me. Sabi nung guy, saka ako tinalikuran at naglakad palabas. Sinundan ko lang siya hanggang umabot kami sa parking lot. May nakaparking na limousine doon. Kilala ko kung sino may-ari niyan. Don't tell me. Akamang aatras ako na may humawak sa magkabilang braso ko at tinulak ako papasok sa sasakyan. It's been a while. Long time no see. Gio? What are you doing here? Asik ko. Woman, you haven't changed. Still the woman I brought in front of the altar. He said as he smirked. We're annulled. It means we are done. So what the fuck are you doing here? Where did you hide my child? Putol niya. Shit, paano niya nalaman? I won't tell you. Sabi ko at tinignan nito ng masama. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. You look good on that dress, much better if I ripped it off. What do you think? He said saka lumapit sa akin. What are you doing?
Sabi ko at pinagsisipa ito. Hinawakan nito magkabilang pa ako gamit ang isang kamay at walang pasabing pinunit ang dress na suot ko. Pinunit niya sa may leeg saka siya lumapit at hinalikan ng balikat kong exposed na dahil sa punit kong dress. Gio, ano ba? Let me go. I said at pilit na ko mawala dito. Pero agad din ako nang hina ng maramdamang may itinurok na kung ano sa leeg ko dahilan upang bumigat ang talukap ng mata ko. At sa mga oras na yon, ang tanging iniisip ko lang ay kung paano niya nahanap gayong malayo ang syudad na ito kumpara sa syudad ng Maynila. Nagising ako na mahapdi ang nangingibang bahagi ng parte ng katawang ko. How dare him? Nirape niya ako? Even though he's my ex, wala siyang karapatang galawin ako. Nakahiga ako sa isang king-size bed. Malayo sa mansyon kung saan niya ako dinala. I wrapped the comforter to my body as I tried to reach for my things. It was inside the room with side table. Katabi ng cellphone ko may damit na nakatupi doon. Isang boxer at oversized shirt. Wala akong choice kundi isuot iyon. Sumilip ako sa bintana at napanganga. Hindi dahil sa magandang tanawin, kundi dahil sa isang condo unit ako. Paika-ika ako naglakad papunta sa pinto pero ayaw mabuksan. I tried to roll the doorknob but it's no of use. Damn that guy. He planned this. I should have left before the bidding starts. It was a stupid act to find money in that kind of job. Shut up. You should be thankful. It was your ex who brought you. Puna ng isip ko. I shake my head and I walked again towards the bed. I reached for my phone and I opened it. May text galing kay Nika. Aya, I'm really sorry. I tried my best to hide your son but they find him. Binantaan din nila ako. And I'm really sorry. I knew that she was talking about. Gio already found my son that hid from him for almost 4 years. It was sent 2 hours ago. It means nandito na din sa condo yung anak ko. I am an expert in picking so I hid the hairpin that was hidden in my phone case. Just in case of emergency. Naglakad ako patungo doon at wala pang mga ilang segundo nang bigla itong bumukas mag-isa. Mama, sigaw ni Dayla. Saka ako mahigpit na niyakap. Did you have fun hiding my son from me? Well, nice try though. He said saka tumingin kay Dayla. We'll play later, kiddo. Have fun with your mom. Dugtong niya saka ito umalis at iniwan kami. Mama, that guy said he was my papa. Is it true, Mama? He asked. I can see through his eyes that he was happy to see Gio. I carried Dayla before sitting in bed saka ito pinaupo sa kandungan. Well, certainly yes, baby. He's your papa. I answered honestly. Ayokong pagkaitan ng kaligayahan yung anak ko, lalo na nung makita ko ang saya sa mata nito nang tawagin siyang kiddo. Baby, I will leave you here because Mama's going to talk to Papa. Behave, okay? I said. Okay, sabi niya. Pinaupo ko siya sa kama saka ako lumapit sa kwarto at hinanap si Gio. Nahanap ko siya sa isa sa mga kwarto dito sa second floor. His unit was huge, walang kaduda-dudang mayaman ito. I knocked on the door. Umangat ang tingin nito. Nasa cellphone niya kasi, nakatingin. Can we talk? I asked. I need to make a plan. Aalis kami dito at magtatago kung saan hindi niya talaga kami makikita. Tumayo siya at may kinuhang isang brown envelope sa isa sa mga drawers niya. Sign that. Utos nito at tinapon ang envelope sa harap ko. What is this? I asked. Seek for yourself, he said. Binuksan ko iyon saka inilabas ang isang papel. Marriage contract? Nababaliw ka na ba? I asked. Well, now that I already have the both of you, you only need is to sign it, and we're done. You'll be carrying my surname as well as my son. No question asked. Sabi niya at maitim akong tiningnan. Pinunit ito sa harap niya. This contract is no use, I said. Don't worry, I still have a lot of marriage contract here. He smirked. Lumapit ako sa kanya at sinampal siya. Ano pa bang gusto mo? You were the one who let me sign the annulment papers. And now,
You were saying and bossing me around to sign that fucking contract. No way, I said. Tumaas baba ang balikat ko dahil sa mataas na sinabi ko. I saw him lick his lower lip like mocking me. Oh really? He asked and stood up before walking towards me. Umatras ako sa kaakmang tatakbo patungo sa pinto nang hawakan nito ang kamay ko. He grabbed me towards the sofa bed and pushed me. Napahiga ako doon. Pumatong siya sa akin at walang sabi-sabing inangkin ng labi ko. I tried to push him but it was no use. He's strong, too powerful. He bit my lower lip kaya napabukas ang bibig ko at naipasok niya yung dila niya doon. He kissed me hard that I can even taste the metal in my mouth. Bumaba ang halik nito sa leeg ko. I started to cry and beg for him to let me go. Please, let me go, Gio. Please, pagmamakaawa ko. My lower lip was bleeding. Humiwalay siya sa akin. The next time you slap me, I won't hesitate to rape you, even if you don't like it, mark my word. He said before lumayo sa akin at naglakad patungo sa pinto. Nasa bukana na siya ng pinto nang bigla itong tumigil at humarap. I'll marry you again, Ariana. You are mine and mine alone, he said with finality. I was left there, still crying. My body is shaking. What should I do? He became more heartless than I think he is. Mag-iisang linggo na kami dito ng anak ko sa kondo niya. After ako makatakas sa mansyon niya 3 years ago, I stayed in States for 3 months, hoping to find a decent job. Pero walang tumanggap sa akin. Tanging damit ko lang yung dala ko. I left my things in his house. Sa 3 months na yon, buntis na ako kay Dayla. Umuwi ako sa Pilipinas at nanghingi ng tulong kay Nix at Chad. Kaibigan ko si Nix, while Chad is her older brother. I never thought na may mabubuo sa pagsasama namin ni Gio. Yes, we do this stuff like what married people could do. And I never regret having my first night with him. Mama, why are you tulala po? What are you asking me again? Tanong ko uli. I was asking po why po malayo si Papa sa atin for the past 3 years. He innocently asked. I can't find a word to answer my son's question. He's only 3 turning 4, but he's smart. He is like his father, even his father's feature. They really look alike. Papa is busy with his business, baby. That's why we don't see him often years ago. But look, your Papa is with us na. Yun lamang naman ang lumabas sa bibig ko. Nasa sala kami habang pinapanood ang paborito nitong cartoons. I heard my phone rang. I excused myself, pumunta ako sa may balcony, saka sinagot yung tawag. It was Chad. Hello? I heard from Nix that your ex already found you. Is it true? Pamumutol nito sa ginawang pagbati ko. Yes, it was a coincidence. Besides, I'm fine. No need to worry. I lied. Alam kong mali ang magsinungaling pero hindi ko kayang sabihin ang nangyari sa akin doon sa tinatrabahuhan ko noon. As what I have said, Chad is Nick's older brother. Tumulong din siya sa amin noon. He's a good-looking man and no doubt na marami nagkakagusto sa kanya. I will get you when I already closed the deal with Mr. Santos. No need. Actually, Daila's with me. Ani ko. What? Napapikit ako sa lakas ng boses nito. How the hell did he find both of you? Damn, I really need to book my flight immediately. I need to get you 2 out of there, he said. Chad, he's still Daila's father. Sinabi niya ni Dindon kay Daila and he's happy with him, Chad. I don't wanna. Naputol ang sasabihin ko nang biglang may humila sa phone ko at itinapon sa pader. Do you really think you can escape here? I own this hotel and it's fully guarded. And if you plan to get out of this place, think twice, Aya. Banta niya. What the hell is wrong with you? I need you to pay for my phone, I said. How dare him? Matapos niya akong halayin, do he really think na talagang sasama at pipirma ako sa mga kondisyones niya? No way. I won't buy you another one. Malamig na sabi nito. I really. Naputol ang sasabihin ko nang sinuntok nito ang lamesang gawa sa salamin. Kaya iyon nabasag. Nagulat ako sa ginawa nito. Stop. Don't complain anymore. Madiin na sabi niya saka ako tinalikuran. Na makabawi sa gulat, tiningnan ko ang likod nito at ang kamay. Tumutulo ang dugo nito at namumula ang kamay. It's his fault. Sinuntok ba naman ang lamesa?
Wala sa sariling sabi ko na makaramdam ng guilt dahil sa ginawa nito. Pinulot ko yung cellphone ko na basag at ang mga parteng nagkahiwa-hiwalay dahil sa pagtapon nito sa pader. Sinusubukan kong ayusin yon. Gumagana pa pero basag na yung screen nito at may itim kaya hindi ko na masyadong makita ang home screen. Pinatong ko ang cellphone sa upuang katabi ng lamesang nabasag. Nasapo ko ang aking noo habang inaalala ang ginawa niya. Talagang ginagago ko ng lalaking yon. Naglakad ako papasok at nakita ang isang bouquet ng puting rosas. My favorite flower. There was a card. Kulay itim at gold ang ginawang kulay. Panulat, nakaipit ito sa bulaklak. Valencia Shipping Line's 50th anniversary. Basa ko at akmang aabutin ng card nang marinig ko ang tawa ni Dayla sa sala. Papa, nakikiliti po ako. Tawa nito. Kinikiliti ni Gio si Dayla sa sofa. May benda na ang kamay at naiigalaw niya pa naman. Mukhang okay lang yata. Mama, help me! Tawa pa rin ito ng tawa. Tumigil si Gio sa ginagawa sa kako ni Lingon. There's a food in the fridge. If you are hungry, you can hit it. Sabi niya sa kako dinalikuran at pinagpatuloy ang pangingiliti nito kay Dayla. If hindi ba kami naghiwalay, ganito din kaya ang madadatnan ko araw-araw? All my life, I only want is a big, happy family. That's all I could ask. Dayla is my family. Pamilya kaming dalawa nung hindi pa namin kasama si Gio. But still, I cannot hide my son or take him away from him. I don't wanna ruin his happiness. Oo, at galit ako sa papa niya. Oo, at hindi ko gustong makasama ang taong yan. Pero para sa anak ko, kaya ko magtiis. Makita lang siyang masaya. Umalis ako sa salas at nagtungo sa kwarto ko. Naghanap ako ng maisusuot na komportable para sa akin. I found a pink sweater na purple cotton shorts na komportable para sa akin. I don't know how pero pagising ko isang araw puno na ng damit at gamit ang pambabae ang cabinet sa kwarto ko. Even my body wash and my shampoo, alam na alam niya. Dalawang cabinet dito and one is for me while the other one is for Gio. Iisa lang pala kami ng kwarto. Hindi pala akin lang. Tinimpla ko muna yung tubig sa bathtub bago inilagay ang apple flavor na body wash. Saka ko hinubad yung bathroom. I need to relax. Siguro naman walang mang-iistorbo dito. Inilublob ko yung sarili doon. Nakaka-relax lalo pat maganda ang pagkakatimpla ko sa tubig. Ilang minuto pa lang ako doon nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. I opened my eyes and I saw Gio. Naguhubad ito. Vrip niya lang ang naiwan. The bathtub is quite big kaya magpapakasya kami. Pero hindi siya pwede dito. What are you doing here? Sabi ko at mas inilublob ang sarili sa tub. Wala akong undergarments na suot kaya ganon. Hindi ako nito sinagot. Instead pumasok ito sa shower at naligo. Nakaramdam ako ng konting pagkadismaya. Gosh, ano ba itong reaction ko? Hindi na ako nakapag-relax pagkat dalawa kaming nasa CR ngayon. It's either mauna itong lalabas o ako ang mauuna. I decided to wait and I need to use the shower too. Tiningnan ko ito. For the past 3 years, his body matured. He became more masculine, more attractive. His body built and have some perfect muscles plus the nerves were showing in both of his hands. Halatang nag-gym ito. Natapos na ito kaya naman isinuot niya ang iba pang bathrobe. He turned to me. Your turn, sabi niya. Nagulat ako na naglakad ito patungo sa akin at walang sabi-sabing pinangko ako. Gio, what are you doing? Ibaba mo ako. Sabi ko, I'll take you to the shower. Put me down, jerk. Sabi ko uli. Saka hinampas-hampas ang balikat nito. Stop it, Aya. Madudulas tayo. Banta niya saka ako tiningnan. Huminto ako, hindi dahil sa binantaan niya ako. Kung hindi dahil sa mga lapit na mukha nito sa akin at ilang tangkal na lang at magtatagpo na mga labi namin. Gosh, Aya, your dirty mind, shut it.